In 3, 2, 1. Yo, Lanceta nga pala at welcome back sa bagong episode ng It's a Wrap. At ngayon ay solo review pa rin tayo dahil sa kasamaang palad bumabagyo pa rin guys. At shoutout kay Dyslexic Colors, shoutout kay YGN. Mag-ingat kayo sa gantong klase ng panahon guys. At marami-rami pa tayo i-breakdown ng mga bagay. At yun na nga, alam nyo na pag solo review, it's either personal pick na battle or most requested ng mga confidential na laban, aka controversial. Malamang sa malamang ito ay, alam mo yun, bara sa bara. Ito yung mga laban na panalo tayong lahat, ika nga ni Boss A. So hindi na natin papatagalin. Ito ay laban na mula pa sa... Sorry guys, kung medyo barado yung datingan natin. Sinisipon pa. Ito ay laban na Tipsy D versus Poison 13. So di ko na papatagalin guys. Simulan na agad natin ang pag-breakdown sa battle na to. At you know the drill guys. Shoutout sa inyo lahat na tuloy-tuloy pa rin ng suporta. Sana na-enjoy nyo pa rin talaga yung mga battles at nakakatulong rin kami sa pampapawas na stress nyo. At nanalo ng coin to si Tipsy D. Pinili nyo mauna, Poison 13. Pakinggan natin to, unang banat, Poison 13. Let's go! Higit isang dekada na mula nung tayo'y magharap. Nasaksihan nun ng O nga pala, rematch nga pala to dahil alam ko dati pa nung amateur, naglaban na sila sa Bataan. At yun ata yung mga video na pinanood ni Nico para dayuhin si Tipsy D nung panahon na bago mag-Apo di Gulat 2. Banat, Poison 13. higit isang dekada na mula nung tayo'y magharap. Nasaksihan nun ng lahat kung paano ba ako magkalat. Nilisan ko ang Bataan tungo sa aking pag-angat at sa Cavite tumira nang muli tayong magtapat. Kasi Di ko alam pero alam ko kasi ayoko sabihin tama to pero alam ko nagkaroon na ng biyahe na Mariveles to Cavite na barko ata or kasi magkatapat lang ata sila sa sa mapa ng Pinas. So ang ganda nun, lumipat siya sa Cavite para muli tayo magtapat. Kung tama man ako, magkatapat lang ang Cavite at Bataan. Correct me if I'm wrong guys. wala ng aspakan, sa Cavite tumira nang muli tayong magtapat. Kasi wala ng aspakan, wag nang hanapin ang wala. Sa zoning tayo magtapat, total ako'y walang dala. Nanirahan sa Cavite at sa timog naggala, kung kaya pagkataga, napalabas ko ang daga. Isa pa, siguro yung double entendre na hidden doon na hindi siguro nakikita ng tao yung tuwing Cavite kasi, di ba? Kung babalikan natin yung pangalan ng mga events, Cavite is Kataga. Alam ko, pagka flip top, Kataga yung parang nila, hometown event. Kumbaga sa Cebu, Gubat, sa Davao, Pacusganay, sa Gapo di Gulat, sa Cabanatuan, Cabanata, sa Bataan, Hukuman. So, yun. Ang galing, di ba? Parang, niya, parang, kinontinue nyo pa yung napunta siya ng Cavite para lang sa rematch nila, di ba? Parang, kung kaya pagkataga, wala siyang dala, di ba? nanirahan sa Cavite at sa timog naggala. Cavite. So, nanirahan siya kasi pagkataga, Kung kaya pagkataga, napalabas ko ang daga. Di ba, alam niyo yun guys, nung bata tayo. Pagkataga, yung pag tinataga yung kunyari sa muscle. Pag tinaga na ganun,
lalabas yung daga or yung muscle nasaktan na magko-contract. Yung tipong titigas dahil yun nga, the heat. Galing no, tangina. Ano, hindi ko alam kung pare-pares tayo, pero kasi nung bata ako, yung palabasin mo yung daga, yung parang ganun, yun, yung i-flex mo yung muscle mo, yung parang kukurating yung ganun para talagang tigas na tigas na. Galing ni Poison dito, pukin ng ina. First 8 bars, tangina. 11 taong lumipas aking unang pagtaob. Tinanggap ko ang pagkatalo sa halip na magdabog. Kung si Lip Cramty, kila simulang magkumahog. Ngayong kontaminado ng lason, tinatagay mong lambanog. Dahil Di ko alam kung yung issue na to is kasabay nung babaeng namatay dahil nag-shot ng lambanog. Hindi ko sure pero ang ganda lang kasi kalaban niya parang lasinggero, di ba? Ang galing. Ina ni Poison dito, hayop. katalo sa halip na magdabog. Kung si Lip Cramty, kila simulang magkumahog. Ngayong Yes, may Kila. Ang galing. Kasi alam ko naglaban. Flip the festival ko sa naglaban si Lip Cram Jonas at saka Sinyo Tipsy. magdabog. Kung si Lip Cramty, kila simulang magkumahog. Ngayong kontaminado ng lason, tinatagay mong lambanog. Dahil ang kainuman mo, psychotic na payaso. Pag sinabi kong kampay, taas kamay at braso. Sige lagok, may laso na inilagay ang kaso. Wala sa alak kundi nasa labi ng iyong baso. Sige pa ikutin ang tagay para sa weirdong yan. Saba. May laso na inilagay ang kampay, taas kamay at braso. Sige lagok, may laso na inilagay ang kaso. Wala sa alak kundi nasa labi ng iyong baso. Sige pa Labi ng yung baso, teka. Banoga, dahil ang kainuman mo, psychotic na payaso. Pag sinabi kong kampay, taas kamay at braso. Sige lagok, may laso na inilagay ang kaso. Wala sa alak kundi nasa labi ng iyong baso. Sige pa ikutin ang tagay para sa weirdong yan. Bagsak agad sa unang round parang si Kit Thurman. Di ubra sa kanyang tukayo pagka beast mode niyan. Ika'y tinimbog ng batas parang may liquor ban. Yung liquor ban, alam ko unang gumamit yan. Si Batas, alam ko yan. Sa laban niya kay Rapido. Pero inang galing ng pagkakaano ni Poison dito. Yung paano niya pinasok yung paikutin. Weirdong yan. Tapos bagsak sa unang round na parang si Kit Thurman. Inang galing. Sige pa ikutin ang tagay para sa weirdong yan. Bagsak agad sa unang round parang si Kit Thurman. Di ubra sa kanyang tukayo pagka beast mode niyan. Ika'y tinimbog ng batas parang may liquor ban. Alam kong may anggulo ka tungkol sa chainsaw. At kahoy pas mahiya ka. Hindi to Tekken, ito'y Mokoji no Jutsu Hashirama. Fuck you, Chainsaw Massacre, mabibilib tumalam. Kung nanonood kayo ng Naruto, si Senju Hashirama, di ba? Yung first Hokage. Alam ko siya lang yung naka-perfect ng wood release. Inang angas ni Poison dito. Yun yung maganda kay Poison no? Yung kumbaga yung lawak ng reference niya. I mean, hindi siya yung sobrang deep, hindi yung general siya sa kung saan surface level siya ng iba't ibang topic at saka na ginagamit niya reference. Hindi yung, alam mo yun, hindi na nga sila familiar sa genre na to or sa topic na to, tas sobrang lalim pa ng ginamit na Si Poison, alam niya yung responsibilidad niya dahil una sa lahat, marami siyang laban lagi. So, need niya maging effective. At sobrang na perfect na ni Poison yung style niya na, alam mo yun, kumbaga, hindi na nga natin pinuri yung niya multi niya, tsaka yung sukat na tugmaan. Pero, grabe talaga guys. Tinalo pa pala ako nito.
Di ubra sa kanyang sukayo pagka beast mode niyan, ikay tinimbog ng batas parang may liquor ban. Alam kong may anggulo ka tungkol sa chainsaw. At kahoy pues mahiya ka. Hindi to Tekken, ito'y Mokojin no Jutsu Hashirama. Mokojin no, tapos Jutsu Hashirama. Fuck you, Chainsaw Massacre, mabibilib to malamang. Pag nilagari ko ng usi ang leeg mo pahalang. Battle mode ko A-game, I don't care what they say. Katapusan mo nagsasahod ka na parang payday. Kabisado ko laro pang Mokojin ang gameplay. Pinag-combine kahoy at bakal nilatlat ng AK. Tangina mo, Poison, hayop ka. Saba. Tangina, saba. Baka may na-miss. Nagsasahod ka na parang payday. Kabisado ko laro pang Mokojin ang gameplay. Pinag-combine kahoy at bakal nilatlat ng AK. Grabe no. Tangina. Kung check nyo yung Kalashnikov na baril, di ba? Parang yung stock niya or yung ano tawag doon, yung puwet ng baril. Basta yung stock niya, pare, kahoy. So, nag-gun bars muna si Poison na sinasabi niya sa sarili niya. May yung branding niya sa sarili niya, Mokojin. Si kahoy, diba? Tapos, nag-gun bars siya. After niya mag-gun bars, usi pa lang. Tapos, alam mo yun, pinag-combine niya raw yung kahoy tsaka bakal, which is yung AK. Tangina, halimaw. Damn. Pagka-blanco tapon sabay hugot ng Derringer para tuloy ang combo na parang naka-register. Combo, register o ano, exage ba? Uubusin ko yung load hanggang sa ma-expired ka. Parehong hitman ng bataan, napili nating trabaho. Pero ngayon sinusumpa kong di mo na ako kabaryo. Inubos ko lahat ng bala para dyan sa yung bao. Ikaw na lang ang bataan ngayong wala na akong amo. God dang! Shit, grabe yun. Tangina. Round 1 ni Poison, 12, pare. Bukod sa perfect round siya, flawless delivery, on point, kumbaga, wordplay siya pero hindi nalalayo sa kalaban. Pagpasensyahan nyo na yung barado yung ilong ko, guys, ina-allergy ako. On point siya, yung intention niya dito pumatay talaga dahil sakto-sakto yung mga nilatag niyang angulo, tas yung paggamit niya sa mga wordplay about Mokojin, chainsaw, alam mo yun, parang okay, sinilip niya talaga, tas nahanapan niya ng tamang metaphor at witty yung mga punchline. Alam niyo naman ako, guys, medyo purista pero goddamn. At maano ko lang pala, sakala ko si JD yung unang gumamit ng combo register. Dito pala si Poison pala. So, round 1 ni Poison, bibigyan ko yun ng 12, guys. 10 for perfect delivery, perfect round, perfect wordplay. 2 para sa mga overboard na punchline. Yung AK, sobrang lakas nun. Tapos yung +1 para yun sa overall structure na alam mong well rated. So, round 1 para kay Tipsy, guys. Shit. Not impressed. Parang ganun yung mukha eh. Yo. Totoo. Sa mga di nakakaalam, tinalo ko na tong Poison 10 years ago. Matagal na akong proven na immune sa'yo. Hindi ka pa Poison, alcoholic na ako, daan galon na likido. Kaya paano pa uubra tong lason, matagal ko nang nilalason sarili ko. Tangina. Straight to the point. Tsaka no? Parang
nalatag din kasi ni Poison na manginginim si Tipsy. Bukod, yun kasi yun parang, yung paglatag mo ng angulo, yan din yung magiging card mo. It's either, parang Yu-Gi-Oh! It's either defense card o attack card yan. Parang, tulad malakas naman yung nagamit ni Poison about sa Lasinggero. Pero yun na nga, siya naglatag, siya nag-open ng angle na yon or scope na yon na hihintayin ng tao paano ibabalik ni Tipsy. At ayun na nga, matagal, speaking of di ba, lason, tapos ininom, lambanog, ang ganda nun, malakas yung kay Poison. Pero ito, kasi yan everyday praises na naman yan, na nilalason yung sarili. Kumbaga, ang pagiging lasinggero daw or pagiging high lagi is slow death, slow suicide. Galing pa rin. Paano ubra yung lason kung matagal ko? Damn. Kaya baliktad ka gago. Blade ni Himura. Pagbabalas ako'y delikado. Deck ni Kenshin Himura, no? Si Batosai. Si Bata. Tama ba? Samurai X or si Batosai. Hindi ko sure pero yun. Basta yun, baliktad yung blade. Baliktad ka gago. Blade ni Himura. Pagbabalas ako'y delikado. Deck ni Hisoka. Woo! Tangina, grabe. Nakakatakot si Tipsy pag ganito, pare. Alam mo yung hashtag niya na iba kasi pag si Tipsy nyo nag-hashtag tapos talagang nape-perfect niya yung rhyme. Katulad yan, Blade ni Himura, Deck ni Hisoka. Tangina, fuck. Nakakatakot yung hashtag kapag maganda yung pagkakagamit. Blade ni Himura, pambabalas ako'y delikado. Deck ni Hisoka, entrada pa lang mabigat na ako. Gate ni Killua, magbumukhang batukang tao. Gaze ni Medusa. Tangina, ang ganda ng rhyme. Ano ulit? Teka, Blade ni Himura, Deck ni Hisoka, Gate ni Killua, Hunter to, alam ko guys, sorry. Barado ilong bad trip tayo na, fuck. Lalo na likido. Tsaka parang Mock to sa style ni Poison dahil si Poison kilala sa anime reference. So, bukod sa hashtag yun, multi yun, connected pa kay Poison na mahilig sa anime. Puro anime yun di ba? Samurai X, Hunter, tapos maliban lang sa gaze ni Medusa. Hindi ko alam kung skill siya sa anime. Pero, yung surface ng gaze ni Medusa, pag natitigan ka ni Medusa, di ba? Magiging bato ka. Tapos, yung laro sa batukang tao. Tanginang galing. Kaya paano pa uubra tong Isa pa. years ago? Matagal na akong proven na immune sa'yo. Hindi ka pa poison, alcoholic na ako, daan galon na likido. Kaya paano pa uubra tong lason? Matagal ko nang nilalason sarili ko. Kaya baliktad ka gago. Blade ni Himura, pambabalas ako'y delikado. Deck ni Hisoka, entrada pa lang mabigat na ako. Gate ni Killua, magbumukhang batukang tao. Gaze ni Medusa. Tangina entrada ko pa lang mabigat na ako. Gate ni Killua. Puki ng ina mo. Fuck. Ganda. Fuck. Ito na yung puncher talaga. Fuck. Nakakatakot yung ganito Tipsy D. Oo, batok. Oo, batokan. Kasi sa grupo mo, ikay buka ka ng sidekick. Pag magkatabi kayo ng asawa mo, mukha ka niyang side bitch. Pero okay lang yan. Proud ka dapat. Bitch ka ng 3G. Kasi mas mabenta sila Tito pag may Richie the Horsey. Sobrang bitch nitong Poison. Ano ba apelido mo? Ivy? Inano niya pa yung side bitch tapos horsey. Parang galing.
ka dapat, bitch ka ng 3G. Kasi mas mabenta sila Tito pag may Richie Di Horsey. Tsaka si Tito, pertaining to Shernan. Fuck, galing. Bitch nitong Poison, ano ba apelido mo? Ivy? Masunurin at uto-uto, bigyan nyo nga to ng candy. Tigabili ng beer. Tigalaban ng bra at panty. Ito'y assassination ng martir. Mahatma Gandhi. Kaya anong mo ako, Jean? Baka bili mo ako, Jean. Bata pa tayo, alalay ka na. Yung kanta na Lando, ginaya mo pa. Habang buhay talaga, naalalay ka na kasi yung alalay ng hari, inalalayan mo pa. Eskinita sa ermita, may sumaksak kay Elsa. Pagkuha mo ng pitaka, may dumampot ng kadena. Hinampas sa iyong muka, bumagsak ka sa kalsada. Di mo na malayan, meron pala siyang kasama. Anong pasensya, wala na tong minor. Hinugot lang seta kay Elsa, tinarak kay Gregor. Kami mahirap lamang, iyong pinagsigawan. Ako'y mahirap din naman. Pakiusapan, bawat drama mo'y saksak. Pasakit ang dulot, ngayon pareho na tayong marami ang hugot. Bakit po? Ang dami lumalabas, 13 saksak sabay-sabay, lahat kumakatas. Tangina, sana walang nakakita, buti lumubog na ang araw. Sa dugo'y basang-basa na ang pasalubong kong siopaw. Sabi mo pasensya na Lando, ayaw mo pang pumanaw. Sabi ko hindi ako si Lando, ako'y iyong kaagaw. Wala akong pake kay Elsa, hangad ko din kanyang pitaka. Titigan mo ako sa mata, di mo ba ako nakikilala? Ako yung pinagbintangan niyong magnanakaw. Sinubukan ko lang totohanin na iba to sa inyo, pabalik ang binabato niyo sa akin. Ikaw ang tunay na magnanakaw sa liga. Kinarma ka lang sa sarili mong practice. Tinapos kita sa ginaya mo na linya. Ito ang poetic justice. Alam ba na, Poison 13, pagyan natin laban. Para sa akin, classic Tipsy yun. Malakas, innovative pa rin. Ang pinakamaganda kay Tipsy, lagi siyang, gumagawa siya ng paraan para may bagong pakulo kada battle. Hindi siya yung, nagawa ko na to, gagawin ko ulit. Tulad nun, dahil si Poison may Gregor, gumawa pa siya ng other story. Bago pa yung since kasi lumabas yung Gregor ni Poison, sobrang dami na variation ng Lando. Kumbaga meron ng point of view nga daw ni Sisa, may point of view na ng Baliw, may point of view. Pero yung pinakamagandang ginawa na continuation ng story is yung kay Poison. So, yun yung tinalakay ni Tipsy at gumawa pa siya ng storya pertaining sa laging angle sa kanya nagnanakaw ng lines mula kay Disaster, kay di ba? Na open ni Balakin. So, classic Tipsy but for me, round 1 isa lang yung pagitan nila. Pares silang overboard sa scoring ng Izarap. 11 para kay Tipsy D. Dahil may isa ako talagang nagustuhan. Lalo yung intro. Yan yung nagustuhan ko kay Tipsy. Yung first 8. Lumabang sa akin si Poison ng Hibla. Pero parehas killer rounds yun. It's either tie or Poison 13 Gahibla. Round 2 pare. Napanood ko yung 24 Mark Beats Challenge mo. Tanginang rap yan, ang pangit. Tulog na landmine, tahimik lang si Einstein pero nagiging Frankenstein pag ginagalit. What? Frankenstein? Patay na, binuhay mo pa, pues. Edo Sensei. Sa'yo pang ganti ng patay yung sa'kin, Edo Tensei. Anime na naman. Naruto! Edo Tensei yan yung na perfect na jutsu ni Orochimaru at saka nila Kabuto. And alam ko ginawa siya ni Hashirama. Tama ba? Hindi. Yung kapatid niya. Tobirama ata. Hindi. Basta second Hokage. Kapatid ni first Hokage.
Ganda. Edo Tensei kasi ano yun, reincarnation jutsu ata basta. And ang ganda lang ganti ng patay kay Zaito yun. Parang sinasabi niya paano ba yung laro? Teka, balik natin. What? Frankenstein? Ayun. Patay na binuhay po ba? Pues eto sensei. Tapos yung sensei, diba? So yung pangganti ng patay, which is album ni Zaito. Pang Zaito ka lang, tapos ako pang Edo Tensei. Patay na, binuhay mo pa, pues. Edo Sensei, sa'yo pang ganti ng patay yung sa'kin, Edo Tensei. Sapagkat ako'y si Madara, hindi mo kayang itaboy. Madarang muling nabuhay, madarang ka sa apoy. Madara, yung rival ni First Hokage, kung nanonood kay Naruto, isa siyang important na character sa buong storyline ng Naruto. So si Madara, kilala siya sa fire release. Kumbaga or tinatawag na di ba? Katon. Yung ginagamit ng Uchiha clan or si Sasuke. Ganda nun. Madara, madarang ka sa apoy. Mahilig kang mag-anime, di ba? Pareho lang ba tayo? Subalit mas advance ako sa'yo dahil ako'y manggagago! Woo! Putang ina! Kinikilig ako dito sa reference ni paring Poison. Isa rin akong anime head, pare. So, yun nga, advance ka kapag manga. Kasi, first, ang i-release nila ay manga. Doon nila ibabase yung muna artwork, di ba? Storyline doon nakabase. Titignan nila kung mabenta or anong reaction ng critics dito. Pwede ba siyang ilabas sa public yung ganito ka-gruesome na story o kailangan pang i-filter out. Doon nila tinetesting sa manga. Kasi manga, yun na talaga yun. Doon yung canon events. Yun yung canon na storyline. So, yun nga. Sa hindi nakakaalam, pagka sa manga ka, advance ka. Alam mo na yung story. Minsan ganun Parang, tayo na pre. Wala pa naman yun yung huling story about pala sa ganito nagmanga na ako Doon nga, tapos na Galing. Ako ay manga. Gago. Tangina. Sa apoy! Mahilig kang mag-anime, di ba? Pareho lang ba tayo? Subalit mas advance ako sa'yo dahil ako'y manggagago! Sabi niya kay Zack, siguro nga magnanakaw akong rapper. Pansin ko yun pagkat feeling ko nga ako'y hold-upper sa tuwing binibigay niyo ang lahat. Okay. Naniniwala kayo sa tipsy na to? Bitch, please! Nako! Sinabi na yun nilang Zeta nung laban niya kay Gay-King 6 years ago! Talaga... Totoo yun. At andun si Tipsy D. Pero, hindi ko na siya kine-claim na ako nag-originate ang punchline. Pero kasi, alam ko galing sa textbook yun Yung hold-upper, binibigay yung lahat. Kumaga, witty punchline yun dati. Hold-upper ka ba? Bakit? Handa akong ibigay yung lahat sa'yo. Parang ganun yun. So, yun yung sinasabi kong nagagawa ng pagiging creative kasi yung everyday phrases, everyday words na pwede mong gawan. Hindi man ikaw yung una sa idea, pero kung malalaro mo siya in a different context, still a hit. Kasi doon makikita kung gano'n ka creative Kasi araw-araw mo na nga naririnig pero nakakabilib pa rin. So, pero magandang silip yun kasi si Poison, World War boy din to. Hindi man siya lumaro sa World War, pero nakasilip siya doon dahil andun yung mga kaibigan niyang sumalang kasabay ko. At sabay kami nakapasok ni Poison. So, ganda silip lang kasi alam ko judge si Tipsy nung J. King Lanceta.
Pero wala akong sinasabing kinuha ni Tipsy. Sinasabi ko lang, hindi ako nauna doon dahil may textbook. Yes. Ang proud niya pang sinabi. Kala ko kung ano yung gagawin. Magnanakaw na umamin, pati pag-amin nakaw din. Aamin. Hindi, yung line ko kasi doon, hindi mo na gugustuhin pag ikaw na tinutukan ko pagkat para akong hold up, pero ibibigay. Basta, parang, check nyo na lang ulan, Zeta versus Jakey sa World War. Ka pang hayop ka? Kala ko kung ano yung gagawin. Magnanakaw na umamin, pati pag-amin nakaw din. Amin ka pang hayop ka? Sinong inaaning mo? Amin nga, di ba? O ba't inaangkin mo? Tanginan mo! Kaya yung Genki Dama mo, manilang to sa'kin, nag-anime ka pa ay ang dali-dali nung basagin. Kaya pala energy ball, maling talino na salin, nakabuo ng round na kung kani-kanino nang galing. Ina! Ang lakas! Ang lakas si Poison dito. Ayop na yan. Genki Dama, Dragon Ball, kay Goku yan. Yan yung spirit ball niya. And, bukin ang ina ko, imposible naman guys na hindi nyo alam yung Dragon Ball. So, putang ina, alam nyo na yung context yan. Bigay nyo sa akin ng energy nyo. Lagi na nanawagan si Goku sa Earth kapag gagamitin niya yung special move na yan. Nagamit niya kay Frieza. Ayan. So, nakabuo ka ng rounds kung kani-kanino nang galing. Fuck! Lakas mo, Poison. Putang ina mo. Guys, grabe si Poison dito. Alam mo yung halimaw, putang ina. Sobrang swak lang din kasi ng matchup na to para sa kanya dahil kilala siya sa pag-anime. Minsan nagiging butas sa kanya yan. Pero, kung dun siya magaling at dun siya, alam mo yun, may knowledge talaga, ibig sabihin, nire-restraint niya pa yung sarili niya para mag-all out sa anime reference. And, saktong-sakto yung matchup sa kanya na to, bukod sa rematch, bukod sa grudge match, si Tipsy kilala sa pagiging anime, diba? Anime reference. Dati siya yung kinukutsa na gano'n. And, alam ko pati yung clothing niya, nagkaroon din siya ng Dragon Ball, alam mo yun, tema. So, grabe talaga itong laban na to. Man, ang galing lang ni Poison kasi, yung paggamit sa round na nabuo, alam mo yun, nagamit niya na yan kay Balakid. So, sa pakukulawat doon ni Balakid, doon siya nakakabuo ng round. Nalaro pa niya dito sa laban nila ni Tipsy din ng mas maganda pa. Dahil, pansinin nyo guys, parang, nagamit niya na yung round na nabuo kay Balakid. Then dito nagamit niya parang mas magandang version dahil dito may anime pa eh, di ba? Parang yung stem niya is mula sa nagnanakaw ka, nagnakaw ka, pati yung pag-amin mo nakaw rin. Alam mo yun, parang tapos sinama pa ako ni Poison na parang nasabi ko na raw yun 5 years ago. And kung titingnan mo, sobrang galing lang pre dahil napasok niya pa rin sa anime. Di ba parang nakabuo ka ng round kung kani-kanino nang galing. Putang ina. Alam nyo naman na ang spirit ball ni Goku or Genki Dama kailangan ng, ano ba yun? Share your energy with me. Nasakto pa pala yung energy ball kay Tipsy din pala. Yun dahil, ano siya, di ba? Parang, never before, you will see battle rap that you have never seen before. Tinira mo ako ng ray gun, kayo kainin mo tong energy ball, di ba? Taas ang kamay. NBA to, di ba? Tang ina, galing. Napakagaling ni Poison dahil
ang daming points na tumatama. Alam mo yun? Shit. Galing. Ang raw na kung kani-kanino nang galing. Pero sana pa karaming irony sadyang naging iconic to. Masasapak ka na ni Mark sa kakahaw-ironic mo. Sarili mong estilo yan. Sarili mong kakayahan. Sarili mo ang siyang nagtulak sa iyong kapahamakan. Sarili mo din ang sisira sa katulad mong bubuet. Ironic din kasing daga ka tapos business mo damit. Kala ko sasabihin niya how ironic na mabuti ka ng tao pero hangad mo manakit. How ironic na daga ka pero tinatawag kayong mabait. Wala lang. Corny ang puta. Wala kang track, walang kanta, pero bakit umani pa? Nalugi pa man din ang pangalan ng alalay ni Kurapika. Kaya sige, ironic pa. Paano kayan mabibitbit? Kung yung sinasalamin mo sa'yo naman magre-reflect. At kung usapang irony, dito wala nang mas higit. Binansagang capital D, pero yung dick niya anlit. Kaya gamitin mo yung time machine pabalik sa nakaraan. Kung saan nakita mo si Nela nung siya ay napadaan. Tapos ligawan mo ulit, nakakaumay ba? Pero wag mong kantutin para hindi na niya makwentong jutay ka. Laking tao ulit ang tita mo. Ang ina. So, man, round 2 ni Poison, feeling ko nahigitan niya yung round 1 na umoverboard. Perfect round na naman, pare. Bibigyan ko 13 yun dahil putang ina, ang daming connecting points ng Genki Dama na putang inang ginamit niya na reference na yun. At bilang isang anime head, puta, nakakatuwang pakinggan na nagagamit ng tama yung anime reference. At hindi lang sa level na comparison eh. Kumbaga, katulad nung Madara, ngayon humanda kang Madarang kasapoy, puta. Tapos yung pag Genki Dama. Fuck! 13 yun, guys. Gusto ko yung 14 pero kailangan idikit ko to dahil yung laban panalo daw tayo lahat. So, round 2, pare. Wala na akong masasabi dun. Solid na Poison yung nandito. Paano pa na tipsy pakinggan natin? Yo, di na ako magre-rebat. Ilalaan ko tong second round para i-address ang issue. Binigyan mo ng linya si Flick G. Inamin mo sa akin minuto bago kami maglaban. Hindi ko alam kung swerte ba yun o kamalasan kasi it turned out na isa yun sa pinakamatindi kong laban kaso ang kapalit, dalawa kayong tae na aking natapakan. Pero labis akong nagulumihanan sa aking napalitaan. Tuwing sasalang tuloy ako sa stage, hindi ko alam kung ilan ang aking kalaban. Lalaban ako ng patas para lang mapagtulungan. Tangina, walang luto sa flip top pero pwede ka palang mapulutan. Marami dyan nagbibigaya. Akala ko ba ako'y lasenggo? Pero ba't parang kabaligtaran? Kasi kayo yung nagpapaikot sa mga tao ng inyong pag-aambagan. Marami dyan nagbibigayan. Tangina, galing. Gusto ko lang kayong mamulat. Hindi nyo lang mga naririnig yan kasi pasahan lang ng sulat. Ikaw nga yung sa Tekken na hiniram lang yung koryo. Pinagko-combine yung mga punches para lang makakombo. Kaya wag mo kaming lokohin. Alam mo rin, wag kang magbaang-maangan tol. Para kang ang si Mokojin. Pag nasa screen, may ibang kumokontrol. Maraming nagsulat kaya sa talent fee, porsyento. Ako, walang kahati. Hindi natatawaran ng aking talento. Mag-isa ako nagtatrabaho. Wala akong sentimiento. Ako papas lang, maglilibing, siya ka magsisimento. Mandaraya. Sa katotohanan, wala ka ng takas. Kailangan pa ng maraming utak para lang makapagpamalas. Bagay ka nga maging poison. Sandata ng mga hindi makalaban ng patas. Sa lason nakaasa kasi di kumpiyansa sa talas. Unano, putang inang ganda nun. Alam niyo yung mga panat na nilalagyan pa ng ng lason, balaraw na silawsaw sa, alam yung mga bala na sinasawsaw sa lason bago ilagay sa mga patalim na, kumbaga,
Kutsil yung makalawang. Alam mo yun, matalas na bagay. Umaasa sa lason kasi hindi kumpiyansa sa talas. Tangina, shit. Galing. Ang liit pa ng tingin mo sa sarili mo. Talas. Unano ka na, ang liit pa ng tingin mo sa sarili mo. Takot mag-isa, kaya group project mga liriko. Ang gagawin mo na lang, magkabisa ng verses at magsaulado ng multi. Tangina, hindi kasi Moko Jin, ikaw si Armor King, ganito magsaulo ang pose. Kaya hindi ko re-respetuhin ang narating mo sa lara. Tekken bars naman siya dito, guys. Anime reference overload pala itong battle na to. Nakakatuwa naman itong battle na to. Tsaka ganda, men. Ang sarap lang makita ng ano, no. Gigil na tipsy. Parang ina nyo, natutulog ako, ginugulo nyo ako. Pukin ang ina nyo. Ganun yung nararamdaman ko energy dito. Fuck. Ulo ang pose. Kaya hindi ko re-respetuhin ang narating mo sa larangan. Kredibilidad mo'y madungis kasi madumi ka lumaban. One-on-one may kahalili, fighting style mo kadiri, mapanlamang kang banuka. Kahit pumorma ka palagi, magsuot ng merch na marami, yung panloob mo basura. At yung panalo mo, brother, wala sa akin yung bilang. Parang age doesn't matter kasi ginamitan mo ng gulang. Sa mga tulad yung madupang, saan magsilbi tong lesson? Sumingaw baho ng poison, chemical weapon. Yan ang dumi sa yung pagkatao dahil sa kadayaan mo yan, Gregor. Kaya kung 2 beses kita nilang paso, ginawan lang kita ng pabor. Hindi. Yan ang mantsa sa iyong pagkatao. Ilang beses ka man magbihis. 2 beses kita nilampaso. Ganito manalo ng malinis. Kaya sige. Tangina. 2 beses kita nilampaso. Nang malinis. Tangina, ang ganda ng connection nun ah. Nang malinis, nang clean, at saka nang malinis. 2 beses niya lang nilampaso. Parang sa, pwede nga ano yung parang sahig na makinis. 2 beses kita nilampaso. Ganyan. Alam mo yun, sayang. Pwedeng pasukan ng mga ganong connecting word. Pero hindi naman need kasi si Tipsy yan pare. Shit, galing. Isigaw mo na yung mga bara mong panggulat. Lagyan mo na rin ng voice para kunyari ikaw ang sumulat. Shit. Bibigay ko to Tay, yung round 2. Magkaiba sila ng ano ng atake pare. At si Tipsy parang walang paligoy-ligoy, walang sabit na reference. May reference, pero wala na yung sabit na, alam mo yun, Chucho, Chega, wala Cheche Boreche. Straight to the point na siya. Kumbaga po, ina nyo, nag-aanakaman ko yun, nagpapasahan kayo. Tapos na-connect siya pa sa mga name flip, diba? Nakakatuwa lang kasi ang ganda ng ng end. Yung para, lagyan mo na rin ang voice para kunyari ikaw sumulat. Fuck. Ang dami niyang overboard na linya dito at yung kabuuan ng round niya, splendid pare. So, 40, hindi ko alam kung 13 sa 13. Round 1, Poison, Hibla. Round 2, Tabla. Para sa akin. Tang-inang laban na sobrang ganda. Buti na lang nangyari to sa small room. Mas na-appreciate mo yung Pero, sa pagiging accessible naman nilang dalawa, kung ginanap to sa big stage, punta nagwawala din na dito. Round 3, Poison. Banat Poison 13, pakinggan natin. Hindi pala ako sumulat Kasi Batas sumulat Kung si Batas out of this world, sa Anunnaki tol baon ka. Pues ako yung Hollow Earth. Usapang laling tol, ganun ba? Ilusyon lang naman ng kabilang globo mo, tagus pa. Okay. Kung sa Agartha pa lang di na pinayagan pang mapunta, Hollow Earth. Yung Agartha na tinatawag nila. Tapos kabilang globo na tagus pa, di ba? Kung Hollow Earth, may gitna daw yung fuck, galing. Usapang laling tol, ganun ba?
Ilusyon lang naman ang kabilang globo mo, tagus pa. Kung sa Agartha pa lang di na pinayagan pang mapunta, ano, gets? Ganda. Kasi yung Hollow Earth, yung gitna daw, yung center ng Earth, Agartha, na sa Antarctica daw yung entrance. So, paano mo sasabihin kabilang globo na tagus pa kung sa Agartha hindi ka pinayagan mapunta or makapasok? Galing. Dehins? Sa ganda ng standing naging D, Peter tot panalo. Ngunit Okay. naging talunan si D. Bitter mo masyado. Ganda. D. Peter tot panalins. Sa ganda ng standing naging D, Peter tot panalo. Ngunit naging talunan si D. Bitter mo masyado. Ang lamya kasing bumanat D. Winner yung kathamo, alkoholika. Kaya nga D, liver mo palyado. Oh, tangina mo. Ito pala yung ginaya ni Unico. Tangina. Damn. Bukod sa rhythm, bukod sa sukat na tugma, bukod sa multi, putang ina, yung wordplay pare, D. Liver mo pare. Tsaka yung connection. Malabya, di ba? Di winner yung kathamo. Alcoholic, di. Liver mo, palyado. Di pilit pare, sobrang... Either way, pwede mo basahin. Ganon yung magandang homophone, pare. At, di ba, parang... Okay, deliver mo palyado dahil siguro, kung di mo na-get si wordplay, deliver mo palyado. Connection niya is yung umay daw yung delivery niya, malumanay, mahina, di ba? At kung nakuha mo naman, hindi nakuha yung deliver na ano, di ba? Yung liver na. Tapos D. Kanina nyo pa ina-emphasize yung D. Diba? Parang tinanay flip niya. Putang inang galing din po. So fucking hell, ang lakas. Kaya ang lamya kasing bumanat di, winner yung kathamo, alkoholika. Kaya nga di, liver mo palyado. Yo! Kaya kumampi sa nag-gym para may tank yung MM, nakamax yung emblem. Gusali ang binalak talunin, ayun, laglag sa SM. So, share M site sa finals. Gusali ang binalak talunin, ayun, laglag sa SM. Gusali ang pisa nag-gym para may tank yung MM, nakamax yung emblem. Gusali ang binalak talunin, ayun, laglag sa SM. Nakabuo ng desisyon ng dahil sa maling tagay, kaya kumampi kay Sinyo upang sila'y maging alay. At iba nilang paso din kayo ni Bayaw, Jonas at ni Lipcram, sila daw ay nagpigil, subalit bakit natigilan? Nagkaroon ng palusot nung narinig yung pandikdikan, nung nalamang tagilid ay sumakit ang tagiliran. Ngayon, Tapos ando pa rin sa di liver mo palyado. Unconsciously niyang na-connect yung feeling. Shit. sumakit ang tagiliran. Ngayon, pag-usapan naman natin yung kasal mo. Na si Jen lahat gumastos at hindi siya nagtipid. Kaya ayun, parang kumpaw na panood yung may nag-iisang dibdib. Hindi na panood yung kumpaw? Yung babae doon isa lang dede, kaya sabi nag-iisang dibdib. Speaking of dede, Explanation of speaking of joke. dede, mag-ambag ka naman daw sa gastusin ng baby nyo. Mag-diet ka sa MP bro, magkano lang yung baby flu? Ako, kahit may laro, basta para sa anak, handa akong maging AFK. Ikaw, IT graduate ka pa man din, pero di mo deserve maging AMA. IT, Aba, AMA, ama, inang-ina. Naturingang may tinapos, pero walang nasimulan bilang ama. Natatandaan mo to? Ganyan talaga yung maestro, yung kabastusan, walang kupas. Pasalamat ka, wala akong sinulat para sa anak mo, pero sana mamatay na siya bukas. Last na. Seryoso ka doon? Tang-ina ka? Hindi, seryoso ka doon? Tang-ina mo. Hindi, sagot, seryoso ka doon? Tang-ina. Seryoso Shit. ka doon? Hindi, sagot lang. Nawala. Shit, nakikita ko yung ano. Tang-ina, di namin may bata. Nawawala siya yung mata niya. Tang-ina. Sa mata niya Ano bang may makikita kasabay ko. yan na karma?
Di mo nga kayang buhayin yung sa'yo, tapos ihilingin mong mamatay na anak niya. Anak mo nga di mo naranasang mapalaki. Yung anak mo nga di mo naranasang makatabi, makasama at mapakali. Panay battle, inatupag at wala nang panay battle, inatupag at wala nang... Fuck! Panay battle, inatupag at wala nang... Fuck, flawless day. Ina Poison, ba't ka nagaganto? Flawless day. Mapakali. Panay battle, inatupag at wala nang panay battle, inatupag at wala nang... Panay battle, inatupag at wala nang mga paki. Kaya anong Goku? Anong Vincent? Anong pinagsasabi? Baka Senki kasi umasa sa babae para yung bata mapalaki. Magulang. Shit, sayang. Pero di tatalab sa akin ang yung paraang madaya. Ngayong pinakita ko sa round 3 kung sinong bata ang kawawa. Oh. Balik ko na. Shit, ang laki damage nun. Ito yung downside ng pagiging... Wait lang. Preparado masyado. Praktisado yung galaw. Animated na. At yung tao, yung nagfa-familiarize ng sound. So, familiarization ng sound ni Poison, straight to the point. Barrage, fast pace. So, noticeable sa kanya kapag nagkamali siya. Para sa amin, noticeable yung holorime. Pag nakita mo yung holorime na putol, puta, alam mo na kung nag-i-stumble o nag-choke. So yun, ang laking damage nun, guys. Hindi ko alam kung si Tipsy or Poison nanalo dito, pero para sa fast pace na laban, tas gigil na Tipsy di. Fuck. Tingnan natin, bro. Still, malakas na round yun. 10 yun. Could have been 12 or 13 kung wala yung stumble. Fuck. Feeling ko may nawala pang ibang parts dun. Shit. Tipsy, pahin ka natin. Yo, ang daming invento. Halatadong bobo to. Hindi ko na kailangan ipagtanggol ang pagiging ama ko. Alam nang mag-ina ko yung totoo. Oh. Yo, tsaka ang lupit ng round Tangina. Huwag kang sinungaling. Ganda ng sulat Kanina galing. Oh, Tangina, nung maliit pa tayo, tinanong kita. Tinanong kita kung anong gusto mong paglaki natin. Hindi mo nilahad. Tumingin ka lang sa langit tapos sinabi mo sa akin, nataas mo na sagad. Nung panahon na yun, medyo malabo, di ko nagets agad. Pero ngayon malaki na ako, tangina yan na yung taas agad. Tangina ka, pinahirapan mo pa ako. Pangarap mo iyong naitago, tapos malalaman ko gusto mo lang pala paglaki mo, maging unano. Nung may laban ka sa flip top, nanood ako kasi nakaka-proud. Nagulat ako, tangina, magkasinlaki tayo, nasa stage ka, ako nasa crowd. Pero ngayon pinagtapat tayo, dito ka na rin matatapos. Hindi na kita ibabody bag, pwede ka na sa kahon ng sapatos. Tumangkad ka na sana, kasi yung supply mo ng gatas galon-galon. Kaso hindi mo masipsip yung utong mo sa mukha na lumalaki taon-taon. Siguro yung kalaro mo dati, nako, matindi yung galit. Sinumpit ka sa pangasago ng milk tea yung gamit. Kaya pala Jack Sparrow, kung sa bagay talaga. Ikaw yung piratang may black pearl sa panga. Ano bad trip ka na ba? Puro patawa, ibig lang sabihin ganun ka katanga. 10 taon nakalipas, tinoog kita sa gantong estilo, sa gantong bitaw. Shit. Gusto ko lang patunayan na kayang talunin ng lumang ako, ang bagong ikaw. Tangina, solid yun. Kaya pala parang jokes at saka physical insult yung ginagawa niya para doon sa punchline. Lakas. Dito delikado si Poison kasi consistent pa rin si Tipsy. Gusto ko lang patunayan na kayang talunin ng lumang ako, ang bagong ikaw. Ang bagong ikaw na DDS. Marco Lacson galit sa anti-Gov. Pues hindi ako anti-Duterte, Poison, ako'y legit na antidote. Kaya panis yan ang antidote kapag ginamit mong advantage. Para saan pa ang venom kung kanina pa carnage? O di ba ang angas? Tangina, baka nalilimutan
tamo ako daw yung kumagat sa ahas. Wala sa swerte ang talento, kundi nasa tindi ng pagkatabas. May 13 ka lang sa pangalan, pero mas matindi ako magpamalas. Pandak, wak, madaya, pangit, alila, duwag, manggagaya, basura, mahina, tamod, duplika, bitch, pussy ka, ano pang hinihintay? Kill yourself, poison, you have 13 reasons why. Kaya makipagsabak. Tang, yung ganda ng pagkagamit nun. Binilang niya pa talaga, no? 13 insults, pare. Fuck. 13 reasons why yung palabas na sumikat last year ata. Fuck. Pangit, alila, duwag, madaya, pangit, alila, duwag, manggagaya, basura, mahina, tamod, duplika, bitch, pussy ka, ano pang hinihintay? Kill yourself, poison, you have 13 reasons why. Shit. Grabe yun. Kaya makipagsabayan, di po pwede. Balat sibuyas, mabibitin tong si 13, parang si Judas. Habang nakabitin, itong tangang bugok nyo na pirata, papaluin sa buglaman loob, malaping yata. Nakakapagtaka, buhay ka pa, marami lang bale. Pagsigaw ko ng timber, nagulat ka, naputo lang tali. Sabay start ng chainsaw, ang ingay ng makina. Tangina ka mo ko, Jane, kakahuyin na kita. Sige, magtawag ka na ng pangalan, parang kabaliwan ni Sisa. Hahatiin kita sa marami, parang ginawa ni Trunks kay Frieza. Hindi. Hahatiin kita sa madami, parang nagtitipid sa pizza. Hindi. Hahatiin kita sa madami hanggang sa wala na akong mahiwa. Ligaw mo na. Ligaw mo na kaluluwa. Bigyan natin ng adventure. Ikakalat ko mga peraso mo sa mapa, sige maghanap ka ng treasure. Ngayon malabo na tong pirata ni Looney na manatiling at peace. Malabo ka na rin maging pirata na si Luffy kasi hindi ka na One Piece. Ano, sobra na. Tangina yung tema, men, na panindigan nila hanggang dulo. Fuck. Napakagaling. Ang lakas ni... Man. Sa oras, marami naman nagsulat sa iyo, kaya ito yung iyong matatanggap. Tsaka, pasensya na, sinusulit ko lang, na-miss ko mag-battle rap. At bago ako matapos, gusto ko lang may iiwan lang ako sa aking kakompetensya. Mas masarap pa rin manalo ng malinis ang konsensya, pero hindi mo yung alam. Teka, hindi ko alam kung sino nanalo. Check natin. Putang ina. Pero round 3, Tipsy din yun. Malinis. Fuck. 13 yun. So, si Tipsy... 12, 13, 13. Si Poison. Hindi, 11 pala siya ng 1. 11. Si Tipsy 11. Tapos 13, ito 13 ulit pa. 11, 13, 13. Tapos... Shit. Si Poison para 12, 13. Tapos... 10. Sayang. Tipsy, hibla lang dahil sa choke. Pero kung hindi nag-stumble si Poison, tie or siya pa yung nanalo. Pero, yan, yung round 3, Tipsy D Classic yun, putang ina. Check muna natin sino nanalo dito, guys. Running 11, Tipsy D versus Poison 13. Parehong galing Bataan dito ngayon sa Kayububo Beach. Mag-iayos pang best para sa kalalang pareho. Parehas heavy hitters ng Bataan to. Pero ang boto ng Horado, 5-0. Magingay para kay Tipsy D. Shoutout to Poison 13. Gets a one, pero kahit ano sabihin nila 5-0 or dikit man yan, putang ina, sobrang ganda battle na yun. At yun yung mga battle na gustong gusto kong mapanood. Heavy hitter, punch per punch, barrage, combo, kung ano pang tawagin mo dyan, pare. At yung tema, kumbaga yung napag-usapan namin nila Invictus, yung about sa tema. Hindi sila nalayo dun. Pininindigan nila yung anime reference hanggang dulo. Tas iba't ibang laro ng ano. But notable, maraming punch of the battle dito kay Poison. Marami siyang ganun. Either way,
pwede poison, nagigets ko yung mga nagpo-poison, pero magiging tapat tayo at ibigay ang flowers kay Tipsy, pare. Sobrang pag Bataan versus Bataan, mapapansin mo laging malakas EJ Power Poison, di ba? Pero baka may galit sa isa't isa. So, yun guys. Sobrang gandang battle. Congrats Flip Top. Congrats Tipsy, Poison. Yun, totoong panalo tayong lahat sa battle na yun. At isa na namang araw ng isa wrap. At kita-kits tayo ulit sa susunod na episode. And God bless. Sana wala na ako si Pod next time.